Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yehey! Yuhuu! Ayan mga vecinos, desperta ya. Okay, caliente ahora. Yehey! Buenas. Welcome na di aton programa El Radyo Mindanao. Este di vosotros servidor, Al Jacinto, Taabla. Buenas tardes. Magandang hapon. Mas maganda pa kayo sa hapon, mga kababayan. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga Peninsula, Central Mindanao. Nakikinig sa atin ngayon. Good afternoon sa lahat. Yung mga ating mga diehard fans dyan sa Kalamansig, sa Sultan Kudarat. At laging nakikinig sa atin, alas 2 pagdating ng oras ng Radyo Mindanao. Naka-tune in na sila. Pati sa Tuguegarao City, mga kaibigan, sa Cagayan Province, sa Northern Philippines, naka-tune in sa atin ngayon. Via shortwave radio, napipick up yung yung ating programa dito sa RPN G2X. Sa Zamboanga, napipick up dyan sa Cagayan Province. Mabuti na lamang at merong shortwave radio. At sa abot tayo mga kaibigan sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat. Saan pa ba? Maguindanao, sa Cotabato City, sa Sulu, Bonggao, Sabah, sa Mars, sa Jupiter, sa Pluto, abot tayo dyan. Labas na mga kaibigan yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Sa inyong paboritong newspaper dealer sa buong Mindanao. Mula Zamboanga hanggang Pagadian, hanggang Cotabato, hanggang Davao City, hanggang Cebu City, hanggang sa Quiapo. Ang banner ngayon mga kaibigan ng inyong paboritong newspaper, ang Mindanao Examiner, ay no surrender. MILF will not yield sa 44 killers. Yan ang mga kaibigan, yan ang banner story ngayon ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Yung ating producer dito sa Radyo Mindanao. Nako, sabi ng Moro Islamic Liberation Front, anong surrender? Hindi namin isusurrender yung mga members namin na sinasabi ninyong pumatay dyan sa Special Action Force sa Mama Sapano. Hindi namin susurrender yan. Ba't namin susurrender yan? Meron kami sarili namin batas. Yan ang sabi ng MILF mga kaibigan. Dahil pinakakasuhan na ng Department of Justice yung 88 mga members ng MILF. At gayon rin ang mga miyembro ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters na pumatay, nagmassacre sa 44 na mga Special Action Force members. Diyan yan sa Mama Sapano mga kaibigan, sa lalawigan ng Maguindanao. Kailan ba nangyari yan? 2015 January. Nagkaroon ng isang clandestine operation ang Special Action Force upang dakpin itong si Marwan, isang Malaysian terrorist at bombers. Kaya lang itong operation sa Barangay Tucanalipaw sa Mama Sapano, sa loob mismo ng
teritoryo mga kaibigan ng MILF. Naku po. At napaka-secretive nung operation at mismong yung Philippine Army, yung 6th Infantry Division, hindi nila natunugan na nagkaroon ng operation yung Special Action Force. At hindi rin ipinaalam mga kaibigan ng Special Action Force at ng PNP ang kanilang operasyon diyan sa Mama Sapano. Kaya nung inaaresto nila itong si Marwan, sabi nung Special Action Force, sabi ni Napeñas, yung kanilang direktor, pumalag daw itong si Marwan. At kung kaya't napilitan yung mga Special Action Force members na barilin itong si Marwan at putulin ang kanyang daliri. At itong daliri ay magsisilbing specimen sa pagkuha ng DNA mga kaibigan. At yung kanyang daliri ibinigay nung grupo ni Napeñas sa dalawang members ng Federal Bureau of Investigation or FBI. Diyan sa General Santos City. At dinala sa Amerika yung specimen dahil itong si Marwan mga kaibigan kasama to sa mga nasa listahan ng mga terorista ng Amerika. At sa katunayan ay mayroong inalok na $5 milyong ang Estados Unidos. Kung sino man ang makakapagturo kung nasaan si Marwan o kaya pag worst comes to worst ang makakapatay sa kanya. Kaya posible ito rin ang nagtulak dito kay Napeñas at saka kay Alan Purisima, yung dating hepe ng Philippine National Police. Siguro. Kaya't hindi nila ipinaalam ang kanilang operasyon. Sumabit. Nung napatay itong si Marwan, pabalik na yung mga team ng Special Action Force upang makipag-join sa kanilang mga kasamahan na naghihintay sa highway ng Mama Sapano. Pero natrap sila mga kaibigan dahil pagtawid nila, naku po, natunugan ng mga MILF at ang BIFF dahil yung kampo ng BIFF nasa loob ng MILF. So, naku, lumobo yung bilang. Umabot yata sa mahigit 100. At binanatan nila yung mga SAF. Ako, kawawa naman mga kaibigan. Rumaradyo yung SAF kay Napeñas para bigyan sila ng extract sila sa lugar. Walang nagawa itong si Napeñas. Talagang nako. Siguro yung bayag niya mga kaibigan napunta sa kanyang lalamunan. At ang ginawa ni Napeñas humingi ba naman ng tulong sa 6th Infantry Division. Humingi ng reinforcement. Ang 6th Infantry Division hindi naman kagad baka pagpadala ng puwersa. Dahil hindi nga nila alam na merong operasyon ng Special Action Force. Kaya yan ang nangyari. Hanggang sa na-massacre lahat mga kaibigan, yung 44, ako po. Walang nagawa itong si Napeñas mga kaibigan. At umabot pa ng 2 araw hanggang 3 araw upang mabawi ang lahat ng mga katawan. Naku po. Yan ang nga ba sinasabi natin Inabot ang 2 hanggang 3 araw upang ma-recover, ma-retrieve ang lahat ng mga bangkay ng Special Action Force. Meron pang isang rebelde ng MILF, kinunan pa ng litrato ng video sa kanyang cellphone yung isang sugatang Special Action Force member. Sugatan dahil buhay sugatan. Ang ginawa naman niya, kahit kumukuha siya ng video sa kanyang cellphone, binaril niya. Pati yung pagkakabaril niya, pinakita niya sa video at in-upload pa sa Facebook. So nagsilbing mga kaibigan, nagsilbing ebidensya laban sa MILF. Pero hugas kamay kagad ang MILF. Ang unang sinabi nila, ops, hindi sa amin yan. Mga BIFF ang gumawa niyan. Kinalaunan inamin din nila na MILF at sinasabing self-defense daw yung ginawa ng mga MILF. Paano magiging self-defense yun? Mahigit 100 ang bumira
sa Special Action Force. At yan ang dahilan kung bakit itong si Pangulong Aquino ay nagpunta sa Zamboanga. Akala niya tagumpay mga kaibigan yung itong operasyon. Akala siguro ni Pangulong Aquino maibibigay ng SAF itong bangkay o itong katawan ni Marwan ng buhay ba o hindi. Pero hindi nagkaganoon. Pinalabas pa ni Pangulong Aquino nung nandito siya sa Zamboanga. Nandiyan dyan siya sa kampo ng Philippine Air Force sa Santa Maria. At ang sabi niya nandito siya dahil gusto niyang dalawin yung mga biktima ng bombing dyan sa sa Giwan. Dyan sa may fantasy disco sa labas, 'di ba? May nasunog na kotse diyan at sumabog. Yung mga usyusero paikot doon, nandoon kinukunan pa ng video yung nasusunog na kotse. Hindi nila alam yung kotse talagang sinunog upang yung mga tao mag-usyoso. At kung marami na yung tao, sa kanila pa sasabugin yung bomba. At yun ang nangyari. And then 3 days after or 3 days later saka nagpunta si Aquino rito upang sabihin na dinadalaw niya yung mga sugatan. 14 yata yung sugatan dyan kung di tayo nagkakamali. Kung pakay ni Pangulong Aquino dalawin yung mga sugatan, dapat nung kinabukasan nung may sumabog dito na kagad siya, hindi yung 3 araw pa. Di ba? Walang nagawa itong si Aquino nung habang kinakatay ng mga rebelde itong Special Action Force. Pwede naman tawagan. Imagine mga kaibigan, mula madaling araw hanggang gabi. Hanggang hapon yung bakbakan. Wala man lang tumawag na, hindi naman lang tinawagan ni Aquino itong si Secretary Gasmin o kaya yung Armed Forces Chief of Staff upang sabihan yung MILF na wag itigil yung kanilang pag-atake sa SAF. O kaya magpadala man lang ng ng helicopter, 2 MG-520 upang birahin itong mga rebelde. Hindi ginawa ni Aquino yan dahil ang unang inisip niya yung peace process. Ginawa ni Aquino instead na yung sagipin yung buhay ng 44 na mga Special Action Force, mas inuna niya pa yung peace process. Siguro iniisip niya pag binira nila yung mga rebelde, baka kumalas yung MILF sa peace talks at muling umatake at magpasabog ng mga bomba. Ano ba mahalaga? Yung buhay ng SAF-44? And during that time, talagang walang kalaban-laban, naubusan ng bala. Yung mga iba nga tumatawag na sa kanilang pamilya na upang sabihin natatrap kami rito at nagpapaalam na kahit buhay pa. Napakasakit yan mga kaibigan. Ako, yan sa tagal-tagal natin ng pagiging manunulat. Yan ang hindi ko malilimutan siguro hanggang sa pagtanda ko na. Hanggang sa aking kamatayan yung nangyari sa kaawa-awang SAF-44 mananatili sa aking isipan. Kawawa naman. Hanggang ngayon mga kaibigan, hindi pa nakukuha ng mga pamilya ng mga nasawing SAF-44 ang hustisya. Dahil sa Pilipinas, mabagal ang hustisya. Mabagal ang pag-usad ng hustisya lalo na kung mahirap ka. Kita ninyo yung kaso ng Maguindanao Massacre, yung mga pinatay na mga manunulat. At yung, kailan ba 2009. Sumama lamang inimbitahan ni Toto Manggudadato itong mga reporter upang samahan yung kanyang asawa upang mag-file ng kanyang certificate of candidacy. Dahil natakot siguro tong si Toto Manggudadato na siya mismo ang magpa-file ng kanyang certificate of candidacy. Kaya yung asawa niya ang kanyang inutusan, pati yung mga kapatid at kanilang mga kamag-anakan at kaibigan. So isang convoy yan. So tinawagan yung mga media, marami. Siguro mahigit 30 yung mga medyang sumama dyan.
Hindi na imagine mga kaibigan, meron nga isang outfit, isang media, lahat. Manager, reporter, editor-in-chief, pati yung newspaper boy kasama. Patay lahat. Kaya nga, nga ba sinasabi ko, mabuti na lang, mayroon pang dalawang nakaligtas ang hindi sumama. Yung kumpare ko si Joseph Hubilag ng General Santos. Dahil gabi pa lamang, may umaaligid na sa kanilang hotel, tinatanong kung lahat daw ng media ay nakasama na sa convoy. Tapos sabi pa nung commander ng 6th Infantry Division, nung humingi ng tulong humingi ng road security yung mga media. Sagot ba naman okay na, secure na secure yung lugar, walang problema. Secure na secure daw yung lugar. Pagdating sa highway, hinuli sila ng mga armado. Mahigit 200 yung humuli. Ang humarang sa convoy nila Mang Gudadato, pati yung mga media. Ang suspecha ko rito mga kaibigan, ang aking hinala dito ay yung mga kawani ng media na inimbitahan dyan pinangakuha ng salapi. Siguro pinangakuha niya na ito aking opinion lamang mga kaibigan, na pasensya na. Ito yung opinion ko lamang. Na pinangakuan siguro ng malaking halaga ng salapi, 10,000, 20,000. Pagkatapos ng filing, magkaka-presscon. After the presscon, bibigyan sila ng salapi. Kaya marami ang sumama. Marami ang naengganyo sa pangako. Marami. Dahil halos, marami akong kaibigan dyan na namatay. Siguro mga 8, 10. Kaya napakahirap niya. Yun ang aking suspecha dyan at inalok sila ng pera. Kaya meron nga isang newspaper, isang community newspaper na weekly. Lahat ng staff niya kasama, pati siya, pati may-ari, editor, reporter, pati taga-sales manager, lahat sila sumama. Dahil sa pangakong salapi. Alam niyo mga kaibigan, yung mga community newspaper, ang bababa lamang ng mga ng mga sweldo niya. Minsan nga wala Talagang kayod ang mga community newspaper. Kaya kita niya pag may mga presscon, tambak ang mga media. Dahil pag may presscon, andyan makakakain, libre merienda, mga iba magbibigay pa ng envelope na may lamang pera, 500, 1,000, 2,000. Although hindi naman lahat tumatanggap. Pero nakagawian na yan mga kaibigan. Hindi lamang sa Mindanao, sa buong Pilipinas yan. Kasi syempre, kapit sa patalim ano ba naman yung makakakain ka ng tanghalian kung luncheon yung press conference nyo, di ba? Kaya kita niya, pag press con, dyan yung reporter, cameraman, driver, janitor, kulang na lang, pati kapitbahay, isama. Hindi natin dinadown yung mga iba, pero yan ang katotohanan. At yung katotohanan ay masakit tanggapin. Meron din dyan mga ACDC, mga fly-by-night na mga mahayag. Lumulutang lang yan pag merong mga events at may mga press-con. Pero wala naman pinupuntahan yung kanilang mga balita dahil wala naman sila mga outfit. Ang system pa nito pupunta sa isang mayor, i-interviewin. May i-interviewin talaga. Sasabihin lalabas ho natin to, tapos manghihingi ng pera. Hindi naman lumalabas yung balita. Kaya dahil sa mga ganyang baluktot na gawain ng mga nagpapanggap na media, ay naapektuhan yung mga legitimate reporter, journalist. Mabuti sa Zamboanga City napaka-tight, napaka-tight-knit nung samahan ng media sa Zamboanga. Dahil lahat dito nagbabantayan. Siguro dahil na rin sa magandang pamumuno ng Zamboanga Press Club at ng KBP, Kapasiran ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, yan ang mga kaibigan ng katotohanan. Kaya yung hanggang ngayon wala pang hustisya. Yung Maguindanao Massacre na binansagang Maguindanao Massacre. Ang sabit dito, yung mga pamilyang angkan ng Ampatuan.
Yan, yung Chief Legal Counsel na si Salvador Panelo ni Tatay Digong Duterte, ang isa sa mga abogado, mga abogado de Campanilla ng Ampatuan Clan. Mayaman eh. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, pag mayaman kayo, ma-impluwensya kayo. Imagine, nakakulong na yung mga Ampatuan, VIP pa ang treatment sa kanila dyan sa Camp Bagong Diwa. Samantalang pag mahirap ka, napagkamalang kang member ng ABUSEP, hinuli ka, takbo ka kagad, dadaling ka kagad sa dadaling ka kagad sa Camp Bagong Diwa, ikukulong ka. Kahit na yung pangalan mo magkapareho dun sa wanted na ABUSEP. Wala ka namang abogado. Hindi naman kaya ng pamilya mo na pumunta sa Taguig upang kausapin ka o mag-provide ng abogado. O, di ba? Katulad yan mga etong mga napapatay na mga drug pusher. Maliliit, di ba? Kung mayaman ka, hindi ka naman papatay ng otoridad. Kita mo yung dating mayora ng Lanao ba yun? Lanao del Sur na nahuli dyan sa Cagayan de Oro. Yung binansagan siyang drag queen. At saka yung asawa niyang major pa ng Philippine Army. Buhay nga sila. Yung si Albuera Mayor, hanggang ngayon, Espinosa. Buhay. Naku, yan ang mga drug lords. Yung mga 3 incheck na nahuli dyan sa isang barko na laboratorio pala ng Shabu sa Subic. Buhay. Samantalang pag maliliit na mga drug pusher o user, patay. Yan ang sinasabi natin, kaibigan. Alright, mabalik tayo sa Mindanao Examiner. Yan ang banner, no surrender. MILF will not yield, soft 44 killers. And then meron pang ang headline pa nila sa front page, manufacturers urged to remove plastic microbeads in cosmetic products. Maganda to mga kaibigan. Alam nyo ba yung mga cosmetic products na ginagamit natin at yung mga personal care, hygiene care, may mga plastic pala yan na hindi natin makita kasama sa ingredients. Naku po. Kaya maganda tong istorya ng Mindanao Examiner sa kanilang front page. And then meron pa silang isang headline, military trumpets anti-SAYAF operations in Basilan. Sabi ng Western Mindanao Command, 45 daw yung napatay nilang Abu Sayyaf sa loob ng isang buwang operasyon sa Basilan. Pero lahat naman ito mga kaibigan ay base sa intelligence report at walang body counts. Kung meron mang body count siguro mangilan-ngilan lamang. Pero 45 talaga ang patay. And then sa page 2 nakalagay ang kanilang headline, anti-drug campaign targets all, even rebel or other armed groups. Ito naman tungkol doon sa napas lang na MILF commander na nagbebenta ng droga. Drug lord pala itong MILF commander mga kaibigan na napatay ng pinagsanib ng puwersa ng pulisya at militar. Diyan yan sa isang operasyon na ginawa sa Sultan Kudarat Province. At itong drug lord na to nakilalang si Commander Ugalingan Manuel alias Commander Boyet. Naku po, may commander pala ito ng MILF. Pero sabi ng MILF suportado nila yung kampanya ni Tatay Digong sa laban sa droga. Kaya pati sila sumasama na rin sa mga anti-drug operations. Yun nga lamang, nagbubulag-bulagan ng MILF sa pagkakasangkot ng mga commander sila at mga miyembro sa illegal na droga. At sa page 4, ARMM National Government Team Up Against Poverty. Tapos, Operation versus Abus continue in Sulu Province. Sa Sulu, good afternoon kay Governor Toto Tan, ang napakasipag at napakagaling na gobernador ng Sulu. At sa lahat na rin, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa lalawigan ng Sulu. Diyan sa Pangutaran, malakas na malakas ang ating radyo dyan. At pagdating ng alas 2, naka-tune in na sila sa Radyo Mindanao. So kudos kay Governor Toto Tan at sa kanyang pamilya, sa mga board members, sa mga mayors, sa vice mayors, mga barangay kapitan, sa Vice Governor si Hadja Nurunisa Tan. Ma'am, good afternoon ma'am. Assalamualaikum.
At sa page 4 mga kaibigan, ARMM commemorates 1976 Mara Gulf earthquake and tsunami. At tapos, ano pa bang headline? Army honors 2 soldiers killed in anti-drug operations. Abu Sayyaf threatens to behead. Nako, mali ang English nito. Sayyaf threatens to be beheaded. Mali. Nako po, yari kayo. Yari ang Mindanao Examiner. Dapat to, Sayyaf threatens to behead Filipino hostage. Alam nyo, mahirap mga kaibigan pag sa dyaryo kasi kailangan napoproofread to. Sa dami ng trabaho ng mga proofreader dyan, may talagang nakakalusot. Naku po, ito na proofread na to pero nakalusot pa rin hanggang sa production. Naku, hindi nakita sa production. Hanggang sa sa layout, naku, nakalusot. Ano kayang Mr. Carl De Ala, yung aming editor, naku po, nakalusot yung Abu Sayyaf mo. Abu Sayyaf threatens to behead hostage, Pinoy hostage. Yung pala nakalagay, Abu Sayyaf threatens to be beheaded. Mali. Anyway, sa page 7 naman, may ang technology tips, new Android apps you have to download in August 2016. Ba, merong mga bagong labas na application sa cellphone at sa mga smartphone na bago 2016. So ilan to? Marami. So lahat yung mga kaibigan available sa Mindanao Examiner. At syempre, yung ating paboritong health columnist ng Mindanao Examiner, si Dr. Willie Ong. Ano bang payo ni Dr. Willie Ong ngayon? Basahin niya natin. Tamang pagligo para kuminis ang balat. Haba. Eto mga kaibigan, basahin natin itong health tips ni Dr. Willie Ong. Sa mga taong, lalo-lalo na sa mga babae at ganoon na rin sa mga lalaki at sa mga binabae at sa mga bayot. Ang tamang pagligo para kuminis ang ating balat or skin. Ayon kay Dr. Cathy Go, isang dermatologist sa Manila Doctors Hospital, may tamang paraan ng pagligo. Ito ay ibinahagi ni Dr. Cathy Go kay Dr. Willie Ong. Number 1, huwag lalampas ng 7 minuto sa shower. Ang agos ng tubig ay nakakatuyo ng balat. Pagmasdan mo ang iyong kamay, kapag matagal na nakababad sa tubig, kumukulubot ito. Di ba? Ganun pala mga kaibigan. Hindi pala pwede magtagal sa shower dahil kailangan hanggang 7 minutes lamang. Pero sa Zamboanga City, maraming tao dyan ang hindi makakatikim ng shower. Alam nyo kung bakit? Dahil yung Zamboanga City Water District, malakas pa yung ihi ng bata sa labas ng tubig sa gripo, sa shower. In particular. Ikaw, yung mga gwardiya namin, nakaligo ka na ba sa shower sa bahay nyo? Wala. Ikaw, yung aming engineer, nakaligo ka na. Ninyo, wala. Shower, nag-shower ka? May shower kayo sa bahay? May tubig? Bakit malakas? Baka meron kayong booster. Mercedes, alam nyo, di sa Zamboanga, mga kaibigan, nakakatikim lang yung mga tao dito ng shower, lalo-lalo na yung mga bata, tuwing umuulan. Pero yung ordinaryo na may bahay, katulad namin, katulad ko, na isang working class, meron kaming shower, pero walang lumalabas na tubig kasi hindi kaya ng pressure. Ayun ang problema. Kaya good afternoon na lang sa Zamboanga City Water District. Sana mas maging maganda pa ang serbisyo ninyo sa mga consumers. Hey. At ang pangalawang tip naman ni Dr. Willie Ong, makinig kayo maigi mga kababayan, magkuskus lang ng bahagya. Alam kong gusto natin maging malinis, pero kung hindi naman tayo ganoong kadumi, sa buong maghapon o sa buong araw ay huwag nang magkuskus ng malakas. Hindi rin pinapayo ni Dr. Cathy Go ang paggamit ng hilod o lufa. Kapag sobra ang pagkuskus, natatanggal ang oil o moisture ng ating balat. Itong lufa mga kaibigan, ano to Ito yung isang uri ng gulay, patola. Itong lufa patola yan. Pinatutuyo yung matandang patola, yung magulang na, at mabubulok yung kanyang laman, matitira yung kanyang fiber. So yan. So yan ang tama, lufa. Kung talagang sobrang gaspang naman ng balat mo, meron namang gumagamit ng bato, makinis na bato, di ba?
Sa probinsya, ganyan ang ginagamit namin. Tatandaan ko, pag naglalaba ako sa ilog doon, meron akong palo-palo. Tapos pagkalaba ko, ligo, meron akong dalang bato. Hindi bato si Kuya, bato de la Rosa. Bato, stone rock. Kung talagang medyo super tigas, siguro, magbabad muna kayo sa ilog, kumuha kayo ng hollow block, sa kanya ikaskas sa, sa balat. At ang ikatlo naman ay maglagay ng lotion. Wow! O baby oil or bat oil agad pagkatapos maligo. Ayon kay Dr. Katigo, ito ang pinakamagandang panahon ng paglalagay ng lotion o bat oil dahil nagbukas na bukas daw yung mga pores o yung ng ating balat. Kaya na-absorb ng ating balat ang lotion, mga kaibigan, o kaya yung oil. Lagyan ng lotion ng mga tuyong parte ng katawan tulad ng siko, kamay, paa, tuhod, tainga at batok. At kung kung medyo malagkit sa iyo ang lotion, subukan mo ang oil. Bakit sila lahat nakatawa dito? Hello sir, ano bang gusto mo sir? Powder, lotion, or oil? Sir, gusto mo ng powder, lotion, or oil? May extra massage, sir. Yari kayo. Pag ganyan ba naman ang si Mrs. pagsasabi, sweetheart, anong gusto mo? Lotion, powder, or oil? At kung masyadong dry ang balat, mga kaibigan, ay pwedeng maglagay pa ng another lotion. Pero hindi magkasunod sa ibang oras, di ba? Kunya, naglagay ka, pagkaligo mo, naglagay ka ng lotion. Siguro mga after 4 hours, naglagay ka uli ng lotion. Sa unang pahid ay na-absorb ng balat ang lotion, kaya pwede po pang lagyan ito ng lotion pa rin sa susunod. At sa pagpili naman, mga kaibigan, ng lotion at sabon, umiwas lang sa mga matatapang na, itong may mga sabong medyo matapang ang bango, napakabango. Dahil posible magdulot to ng allergy. At maganda rin ang tulad ng ivory soap. Dahil itong ivory, mga kaibigan, ay walang pabango, kaya yung Dove soap. Ang problema mo naman dito, itong ivory tsaka itong Dove, madaling maging malata. Meron pa nga iba gumagamit, mga kaibigan, perla. Yung aming technical director dito, si Nino, perla ginagamit. Pagkatapos ng perla, magbabalaw siya, downy, isang balaw. Kaya super bango. So yan, mga kaibigan, ang payo ng ating mga doktor, either ivory soap o kaya yung Dove soap. Kung gumagamit kayo ng Dove soap, ay mapapansin niyo na may natitirang oil sa inyong balat kapag ikaw ay nagbabalaw na. At maganda ito, mga kaibigan, pero kailangan tandaan, huwag gumamit ng sabon panlaba para sa inyong kamay o katawan. Kaya yung gumagamit ng perla, nako, itigil nyo na yan. Dahil matapang ang mga ingredients niyan, mga kaibigan. At mag-ingat din kayo, mga kaibigan, yung gumagamit ng sabon, dahil ang mga iba dyan merong mga animal fats. So kung gusto niyo makatiyak na halal yung sabon, basahin niyo maigi yung mga ingredients. At ang isa pang ikapitong tip ay pagkatapos maghilamos ng mukha, pwedeng gumamit ng lotion. Yung facial lotion na tinatawag, mga kaibigan, upang maiwasan ng mga wrinkles at eye bags. Okay lang kung gusto niyo maligo ng malamig o mainit na tubig, pero para kay Dr. Katigo, according kay Dr. Willie Ong, ay mas gusto ang medyo maligamgam. At siyempre, sa pagsashampoo naman ng buhok, siguraduhin basang-basa ang inyong buhok bago ito lagyan ng shampoo. Huwag gamitan ng sabon, mga kaibigan. Lalo na yung mga nanay, mahilig gumamit ng sabon sa ulo ng kanilang mga anak. Dahil itong sabon ay pag natuyo yan, ako, matindi ang ingredients yan at makakasanhiya, mga kaibigan, ng balakubak o dandruff. At sa huling tip ni Dr. Willie Ong ay sinabi niya, pwede tayong gumamit ng astringent tulad ng Eskinol para linisin ang ating mga mukha 2 beses kada linggo.
Kita niyo mga kaibigan, twice a week lang pwedeng gumamit ng Eskinol o astringent. Hindi naman kayo pwedeng mag-Eskinol every morning, kaya every night. Ako. Dahil alam niyo mga kaibigan, itong Eskinol o itong mga astringent may halong alcohol to. Natatanggal nito ang mga dumi, kaya lang pag natanggal ng dumi, pati yung oil sa mukha ninyo, malilinis yan, kaya lang mag-iiwan naman to ng mga harmful chemicals sa inyong mukha. So yan mga kaibigan, ang health tips ni Drs. Willie Ong at Cathy Go. At syempre, ang recipe naman for this week ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ay paksiw. Nako, sarap nito. Paksiw. At sa Cebu Examiner, a nationwide curfew can help reduce teenage pregnancy in Cebu. Mga good performing LGUs, Ilhon sa Malacanang. Wow, mas maayon magpagawas ang Malacanang og listahan sa mga opisyal sa mga lokal nga kagamhanan nga magpatuman og sakto sa ilang katungdanan. Kini binali ng usab sa listahan gipagawas ni Tatay Digong Duterte sa mga opisyal nga giingong nalambingit sa operasyon sa illegal nga droga sa nasod. Matud pa ni Secretary Martin Andanar ng PCOO, angayan lamang mga ilhon sa gobyerno ang mga tarong mga opisyal sa local government units. Dugang pa ni Andanar nga base sa gigunitan nilang naunang listahan karon, mas daghan pa giyapon sa mga lokal nga opisyal sa nasod ang limpyo og records o gihimo og saktong ilang katungdanan sa paglagad sa katawhan. Maayos siya mga kaibigan. Online application batok sa krimen ilusad sa PNP. Maayo ni agsuon. Gamito na usab sa nasudnong polisiya ang bag-ong teknolohiya sa paggukod sa pagpanggita sa mga kriminal. Ini pinaagi sa ilusad nga mobile application o cellphone sa mga smartphones nga pagkatawagon og bantay krimen app o application. Gibutyag ni Senior Superintendent Fausto Manzanilla, ang Pangulo sa PNP Directorate for Investigation and Detection Management nga ipareho sa nisikat karon nga reality game application nga Pokemon Go ang ilang ilusad nga mobile application. Giingong makita sa maong application ang mga insidente sa mga na-report nga krimen o mapasid-an usab ang mga tigamit sa mga maong application kung naa sila'y sa high crime rate area. Usa lamang ang Bantay Krimen app sa mga online services sa PNP arong magiyahan ang publiko batok sa kriminalidad. Pero mga kaibigan, let's pause for a break. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, maraming salamat, Mr. President. Ang aking paboritong presidente, si President Fidel B. Ramos. Mga kaibigan, meron tayong natanggap na ulat. Napatay ng naaresto pala mga kaibigan ng mga sundalo at pulisya sa Zamboanga, Sibugay. Ang isa umanong sub-leader ng Kidnap for Ransom Gang na nakilalang si Hasim Kalon alias Hussein. Na miyembro daw ito mga kaibigan ng grupo nitong si Barahama Ali na dating commander ng MILF na naman. Nadakip itong si Hasim Kalon mga kaibigan
dyan sa kanyang pinagtataguan o hideout sa Barangay Tinan sa bayan ng Ipil. At nabatid na sabit itong si Calon, mga kaibigan, sa kidnapping ng Australian adventurer na si Warren Rodwell. Richard Warren Rodwell noong December 2011. At nakunan pa ng mga shabu, haray ko. Nakunan pa ng shabu itong si Calon nung siya'y kapkapan. Hindi lang pala kidnapper to, drug dealers din. Ako, 6 na pakete ng shabu. Ayon kay Superintendent Rogelio Alabata, ang tagapagsalita ng Philippine National Police sa Western Mindanao. Aba, mga kaibigan, di ba, nitong taon lamang napatay din ng mga pulis itong si Waning Abdusalam, na commander din ng MILF. Nang magbakbakan ng itong grupo ni Waning Abdusalam at mga pulis dyan sa barangay Singkilon. Kung di tayo nagkakamali, sa sa bayan ng Naga, sa Zamboanga, Sibugay. Itong Naga, pagkatapos siguro ng kabasalan, Naga na, di ba, mga kaibigan? At itong si Abdusalam ay sabit din sa kidnapping nitong si Rodwell. So kasamahan to ni Calon at nauugnay din siya sa kidnapping ni Irish missionary Michael Sinot noong October 12, 2009 sa Pagadian. At gayon rin kay Italian Catholic priest Giancarlo Bosi. Diyan naman sa Payaw, sa Zamboanga del Sur noong June 10, 2007. Last year mga kaibigan, di ba? Isa ring pulis na sabit sa sa kidnapping nitong si Rodwell. Ang nadakip naman sa Sabah, Malaysia. Itong si SPO2 June Malvan alias Michael Su. Ito yung napaulat na nahuli sa Sabah, dyan sa Lahadato, na kung saan doon to nagtungo at matapos na mag-awol. Itong si Rodwell, mga kaibigan, ay pinakawala dyan noong March 2003. Imagine, 2 taon. 2 taon sa kamay ng mga rebelde. Matapos na magbayad yung kanyang estranged wife na si Miraflor Gutang ng halos $94,000 sa Abu Sayyaf. Grabe. At kay Tatay Digong pa, mga kaibigan, sinabi ni Tatay Digong, sisibakin na sa pwesto ni Tatay Digong ang libo-libong mga presidential appointees. Presidential appointees sa panahong ng Aquino administration. Dahil patuloy ang reklamo sa korupsyon. Ngayong Lunes yan, mga kaibigan, hindi natin alam kung sino unang masisibak dito, pero dapat daw magbigay na ng kanilang resignation or courtesy resignation itong mga appointees ni Pangulong Aquino. Ito ang sinabi ni Tatay Digong kahapon, mga kaibigan, sa kanyang halos 2 oras na press conference sa Davao City. At 2 ahensya yung kanyang binanggit. Itong Land Transportation Franchising and Regulatory Board at yung Land Transportation Office. Yari kayo. Ang daming reklamo sa LTFRB dahil yung mga prangkisa, mga kaibigan, ng mga UV Express nagkalat. Kahit sa Zamboanga, ang dami. Kita nyo, mga kaibigan, yung mga van, wala namang mga plaka. Pero nakalagay UV Express. Yung mga iba naman, berde ang plaka pero UV Express. Tapos kung magmaneho yan, parang sila ang king of the road. Pero sa website ng LTFRB ay si Attorney Winston Guinness pa rin ang tumatayong chairman. Ngunit si Martin Delgra III na ang inilagay ni Duterte sa nasabing ahensya. Last month lang yan, di ba? Ng June. At si Edgar Galbante naman ang itinaga ni Tatay Digong sa LTO ngayon. Maraming problema, Tatay Digong. Pati yung kay Senator De Lima, pinagtanggol na naman niya. Sabi niya, kung hindi niya raw ginawa yung expose dito kay De Lima, hindi raw malaman ng taong bayan na dahil sa kay De Lima nagkaroon ng nagkaroon ng laboratory daw ng shabu dyan sa New Bilibid Prison.
Dahil nagkaroon ng impluwensya yung mga drug lords. Kaya muling pinagtanggol ni Tatay Digong yung kanyang sarili sa pagkakadawit ito kay dating Justice Secretary at ngayon ay Senator Laila De Lima sa illegal na droga at sa pakikiapid dito sa sariling driver. Inamin naman ni Duterte, mga kaibigan, na mismo mga kamag-anakang babae nito ang nagtatanong sa kanya kung bakit kailangan pa nitong kalkalin at isa publiko ang personal na buhay ni De Lima. Sa kanyang news conference, mga kaibigan, sa Davao City ay sinabi ni Tatay Digong Duterte na dahil di umano kay De Lima ay lumala ang sitwasyon sa Bilibid Prison. Ito ay bunsod ng illegal pagkalat at mga factory ng illegal na droga sa mismong Bilibid. Nako. Sabi pa ni Tatay Digong na isulat natin to yung press ko niya. Sabi niya, the crux of the matter is if I do not talk about the relationship of De Lima to his driver, there is no topic to talk about. Because what is really very crucial here is the fact that because of that relationship with the driver, which I term immoral, because the driver has a family and wife, that connection gave rise to the corruption of what was happening inside the National Penitentiary. Kaya nga, nagkaroon ng special privileges. Ayan, sabi ni Tatay Digong. Sabi pa niya sa mga reporter, are you not surprised that during her term and for a longer period, when she became the Secretary of the Department of Justice, there were special privileges granted to almost all inmates? There were guns there inside. There were parties being held almost every night. There was a combo, a musical group. Liquors and alcoholic drinks flowed freely, and women went inside and out of prison. Tangin na nyo. Now, if I do not mention the connect between the senator, who was then the Secretary of Justice, and a driver, how would I now explain to the public that things happened? The partying, drugs, and even cooking shabu went well unbridled, unhampered because of the driver himself. Would you think that the driver, the Department of Justice employee, could have allowed these things by all and himself? These illegal things which you saw on TV almost every day for about a month? Do you think without De Lima giving him the authority to allow the inmates to do all that, all those things could have happened if there was the go signal from the head of the department, of which is the secretary? Ayan, sabi Tatay Digong. Kayang-gaya ko yung mga bitaw na salita nito si Tatay Digong. Puro ka naman ganyan. Wala kang ganawa kundi magaya. Ay, Mayor Erap. Sorry. Good afternoon kay Mayor Erap sa Manila. Nakikinig pala ngayon. Good afternoon sa'yo. Magandang hapon ganyan. Mga. Okay, thank you, Mayor. Ay, nako, nakikinig yung Mayor. Anyway, mga kaibigan, basahin nyo yung balita. Dyan sa MindanaoExaminer.com. Makikita ninyo lahat ng balita dyan. At pati na rin yung digital. Kung ayaw nyo bumili ng pahayagang Mindanao Examiner at inatamad kayo at maglakad, available na yung digital copy. Yung full digital copy ng newspaper, mga kaibigan, makikita ninyo sa MindanaoExaminer.com. So page by page, makikita ninyo yung pahina ng dyaryo, lahat ng istorya, pati mga advertising nila nandito doon. Talking of advertising, binabati natin yung mga empleyado dyan Blue Jazz Resort dyan sa Samal Island sa Davao del Norte. Nag-text sa atin ngayon at nakikinig sila. Itong mga employees ng Blue Jazz Resort dyan sa Samal Island sa Davao.
nako, wala na tayo ng wala na tayong oras. Dahil pa sa nating balita mga kaibigan, kaya lang paubos na yung oras natin at isang oras na naman tayong nagdaldal dito. Sa lahat ng mga nagpadala sa atin ng greetings at mga request nyo, pasensya na at marami tayong balita. Pero batiin muna natin yung mga taga Zamboanga. Good afternoon. Binabati natin ang mga taga Baliwasan. Pagdating ng alas 2, gising na yan dahil kaabang na sa Radyo Mindanao. Binabati natin si Jonelle, Elaine, Erica, Joy, Bernardita. At syempre, sabi pa niya, to my loving and macho husband, Ramil Kamay. I love you, Ramil. From your loving wife, Aleli. Yee! Sweldo na ba ng mga gwardiya? 25 pa. Paano to, Aleli? 3 araw na lang. Kaya pare-pare ang text pagbati nito si Aleli. Malapit na sweldo. Ramil, Paka nakakaingit ng mag-asawang to, si Aleli at Ramil Kamay. Napaka-sweet. So, batiin natin ulit sila dyan sa Baliwasan, nakikinig sa Radyo Mindanao. Si Jonelle, Elaine, Erica, Joy, Bernardita. Greetings coming from Aleli sa kanyang husband, labing macho, si Ramil Kamay. At syempre, binabati natin yung ating mga kaibigan dyan sa Kalamansig. Sa bayan ng Kalamansig, sa Sultan Kudarat, nag-text. Good afternoon, kina Salvador, Ricky Kusain, Jamel, Toto, Uto. Greetings coming from Asing of Davao 7. Pati kay Ricky na rin at kay Nano dyan sa Kalamansig at nakikinig sila sa atin. Bigyan nga natin PA ng isang tugtugin dyan, yung Bira Dali, ang aking extra. Wala na tayong oras, nagpapasalamat tayo. Dapat Christmas song patutugtog natin dahil gusto ko yung feelings ng Christmas kahit wala tayong pera. Maraming salamat mga kaibigan. Buenas Zamboanga, muchas gracias. Kunal unora kay Uwi Bosotos, aki ka namo na Radyo Mindanao, kilang ng RPNG X Zamboanga 1008. Maraming salamat sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi kay Governor Toto Tanang Sulu, sir. Kudos at napakasipag nyo. Sa lahat ng mga provincial government employees, mayors, board members, barangay kapitan, vice mayors, lahat ng mga tausug, mga buhay. Assalamualaikum, magsukol. Sa Central Mindanao, Zukran. At bago tayo magpaalam, ito yung request ng mga taga Sultan Kudarat. Bira Dali, ito po niya ang bang lingkod mga kaibigan. Alcito, nagpapasalamat muli sa kalan ng aming producer, Mindanao Examiner Regional Newspaper, ang RPNG X Zamboanga. I love you, Mama Chup-Chup. Buhok mahaba, umanggil ka ba?